Yung susunod po si Kong Marvin Rillo, Kong Dean Asistio, Kong Patrick Vargas, Kong Marivic Pilar, Kong Jojo Ang. Yun po muna partial. Precisely, Huwag mong sir. iisipin na i-include mo yun sa memorandum. You are deviating from the law itself. There is no deviation, sir. Sabihin mo sa akin kung anong provision that the memorandum will require restitution. There is nothing in the law, again, which states Ito that... yung problema ninyo. Palagi kayong ganyan kung makipag... No, sir, we're being very candid with the and then sasabihin nyo, committee. take exception. Kayo ang nagte-take exception, pati batas binabago ninyo. No, sir. If the Diskaya couple would want to be admitted, all they had to do is go through the same process. But it's not a matter only of... Pumunta na sila. Yes, sir. But they have not... Alam mo, si Secretary Boying Rimulya ang nandito. Nag-usap pa sila dito. Okay? Sabi niya sa mag-asawa, Mr. Diskaya, sige, bukas na bukas, isama mo yung asawa mo, magkikita tayo sa dinner. Nandito pumunta siya rito. Kaya ang palagay ko noon, ipo-process. Processing lang naman. If they will not qualify, okay lang sa akin yun. But, hindi nga sila natuloy sa process because they were required restitution. Kaya ang nakikita ko dito, merong blocking. Bago tayo mag-umpisa, baka pwede nyong i-like ang video na to. Malaking bagay ang like sa aming mga content creators. Maraming salamat po. Na po yung mag-asawa, may mga dala raw sila. Ano po yung pinagpaguran nyo sa inyong hearing, Senator Marcoleta, ito yung napagpaguran nyo sa hearing nyo, yun, dala na nila, yung ledger. Hopefully, Mr. Chair, na meron silang maipapakita na talaga magagamit natin. Mr. Sala, kunahin na kita. Meron kayong tinatawag na River Basin Control Office na nasa inyong departamento. Tama ba? Yes, Mr. Chair, Your Honor. Yes po. Totoo po yan. Kailan ba nagawa yung opisina na yun? Kailan na-establish? Hindi ko po alam, Your Honor, eksakto, pero matagal na po ako sa DNR. Matagal na po yung opisina na yan po. 10 years? So kasabay mo siguro? 35 years na po ako eh. Kaya nga, Hindi naman. siguro 30 years na yung RBCO. Tama? Hindi ko po sigurado. So matagal na. Apo. Kasi, alam mo ba yung mandato ng RBCO? Yes po. Sabihin mo. Sila po yung nag-ano po ng master plan po for the sustainable ano po ng ating mga rivers. Especially mga major river system po sa ating bansa. Oo, yun ang they serve as the lead oversight Yes, opo. agency for all river basins. Yes, sir. Yes, Your And we Honor. have 18 river basins in Major the entire river country. basins po. At ini-integrate nila yung mga national plans and programs of flood control, Yes, Your Honor. including environmental protection. Yes, Your Honor. Napaka-importante ng kanyang mandato, tama? Opo. Tama po, Your Honor. Pero sa tagal nila sa inyong departamento, wala kong nakitang sino man na tumestigo sa committee ito na sila'y nakipag-coordinate o sila'y pinuntahan, for example, ng DPWH sa paggawa ng napakaraming flood control projects. Kasi kung hindi mo isasaalang-alang ang mandato nito, na siya pala yung gagawa ng master plan to integrate a comprehensive master plan, lahat ng gagawin ng DPWH, mula ng pagdating ni Ferdinand Magellan sa ating bansa hanggang ngayon, walang mangyayari sapagkat hindi sila konektado. Tama? Tama po, Your Honor. Kaya failure ang ating mga flood control projects. Hindi dahil sa napatunayan na natin ang maraming katiwalian, ang maraming korupsyon, ang lawak at ang lalim, kasing lalim ng mga baha na dumating sa ating bansa. Ito yung isa sa hindi nakita o ayaw tingnan ng DPWH sa mahabang panahon. Paano kayo makapaglalatag ng matino at katanggap-tanggap at makakapagprotekta sa mga komunidad ng ating bansa kung hindi sila integrated? Yung 18 river basins ay dapat isinaalang-alang para katanggap-tanggap
At saka talagang makakapagprotekta siguro ng karamihan ng ating mamamayan, kung hindi man lahat. So bakit nandyan pa yung River Basin Control Office? Anong ginagawa nito? Kung wala naman palang, walang pakinabang. Your Honor, ang alam ko po, may mga proyekto din po kami na related po sa pag-manage po ng ating mga major river basins. Ang DNR. Ito nga yung major na mandato niya, hindi niya ginagawa. Ano sa palagay mo ang ginagawa nila? Naghahanap ng mga daga, mga ipis. Ito po yung problema, Mr. Chair. Ano? Napakarami. Halimbawa po, yung IMS, ito yung Information Management System ng DPWH. Ito ay nasa ilalim ng Planning Service. At sa ilalim ng IMS, nandyan ang PCMA, nandyan yung MYPS, yung Survey 123. Engineer Bernardo, tama? Ito yung ginagawa actually para mabantayan, mamonitor yung upgrading, yung pag-update ng progress ng mga proyekto, lalong-lalo na yung pinag-uusapan ng flood control projects. Kung hindi akma, kamukha ngayon, napatunayan na kahit sinasabi po nilang real-time geotag, ang dali palang takpan yun. Kukuha lang ng ibang litrato, isasalpak na ganyan. Akala mo, totoo na ang accomplishment is so much percent already. Pero hindi totoo eh. Kaya naglipa na yung ghost projects. Inamin po ni Yusek Cabral, nang nandito siya, at nakikinig po si Secretary Bonoan noon, na yung sinabmit po nila na naging sumbong sa Pangulo ay base sa MYPS. Ito yung multi-year projects system. Ang dapat sana palang ibinigay nila ay yung PCMA na kahit papano ay medyo malapit-lapit sa katotohanan. Gumawa po kami ng pagsusuri dito sa dalawang application na ito, Mr. Chair. Nag-random po kami sa napakaraming mga projects. Easily, lumitaw po sa pagsusuri namin. Wala pang isang araw, 14 po na projects na hindi magkakatugma po yung coordinates. Isang maliit na difference lang either sa X or sa Y. Alam po ninyo ang variance na nakita namin, discrepancy, mula sa maliit na about 67 meters to about 700 meters. Yusek Bisnar, sa harap ng napakalaking deviation ng mga coordinates, gusto po namin matukoy talaga kung ilan ang bilang ng ghost projects. Pero kung ang pagbabasihan po ninyo yung maling input na ibinigay, sapagkat ito ay nakabase sa MYPS, pati kayo may liligaw din yan eh. Di ko alam kung paano nyo gagawin. Ito nga po, hindi talaga real time eh. Walang satellite pala ang DPWH. Kaya nga, nung pagdinig ng Philippine Space Agency, na imungkahi nga namin, tulungan mo na nga ang DPWH. Baka kayo makakonekta kayo talaga ng direkta ng satellite. Kasi po yung pag-update ninyo, Yusek Bisnar, once a month, at the end of every month. So yung galaw lang ng isang kakasangkapan lang ng encoder, yung inyong project manager doon sa baba, hit niya lang. Wala na, sarado na yun. Paano nyo susubaybayan lahat ito? Pinag-uusapan natin halos 9,000 flood control projects. Sa harap po ng katotohanan, napakaraming applications. Meron pa po kayong CPES. Yung CPES nyo ay Constructors Performance Evaluation System. Na kung saan tinitingnan ninyo ang bawat aspeto, kung sino talagang magaling gumawa, kung sino. Pero lahat ng ito nawala na sa isay. Yung lalim, yung lawak, ang nakita nating katiwalian at corruption, hindi na mapasusubalian kahit kailan. Mr. Chair, ako po ay
Dadako na doon sa matagal ko na sanang, kanina pa kasi, magmula nung ako po ay maging Blue Ribbon Committee hanggang kayo po ay pumalit, iisa po ang nakita natin. Hanggang ngayon, nakita natin yung sa magitan ng testimonies ang napakarami pong tinawag natin dito. Wala pong kokontra na talagang ang lalim ng katiwalian at korupsyon na na-establish po natin. Mali-malitang pera po ang nagpalitan ng kamay dito. Tinitingnan ko po yung ating Senate Blue Ribbon Rules. May I refer to Section 5, o Article 5, Section 3, Mr. Chair. Dito po ay sinasabi, reports on bills and resolutions. Where evidence of malfeasance, misfeasance, and nonfeasance is uncovered in the course of the committee's investigation, the matter may be referred to the Ombudsman or to the DOJ or to any appropriate agency as the case may be. Sa opinion ko po, ay palagay ko tama na po na mula dito ay i-repair na po nating lahat. Sapagkat yun po yung ating tuntunin. Nandito nga po yung ating Prosecutor General. Hindi ko pa nga alam ba't nandito siya sapagkat i-repair naman namin sa inyo. Ito po yung tuntunin dito. Hindi kami makikipag-compete sa inyo sapagkat kami strictly in aid of legislation. We have come across this problem, the magnitude, no one can deny. And jurisprudence pa nga ho, Mr. Chair, Neri versus Senate, ito po yung sinasabi. Should respondent committees uncover information related to a possible crime in the course of their investigation, they have the constitutional duty to refer the matters to the agency or branch of government. Lahat po ng ito ay hinugna para i-repair either sa DOJ, sa Ombudsman, sa nating National Prosecution Service. Sinasabi pa po, while it may be a worthy endeavor to investigate the potential culpability of high government officials, including the President, in a given government transaction, it is simply not a task for the Senate to perform. The role of the legislature is to make laws, not to determine anyone's guilt of a crime or wrongdoing. Our Constitution has not bestowed upon the legislature the latter's role. Just as the judiciary cannot legislate, neither can the legislature adjudicate or prosecute. So the legislature remains to be an instrument for legislating laws. We cannot adjudicate, we cannot prosecute. Siguro po alam na ninyo, Mr. Chair, hindi ko po alam anong oras, but I think earlier hours, nagpadala yata former Congressman Saldico a video recording. At dyan po ay napakarami niyang sinasabi na aligasyon, ngunit hindi po pwedeng hindi bigyan po ng atensyon. Nagpapatunay lamang po na lumawak na po talaga at lumalim ang pinag-uusapan nating problema. We cannot ignore that statement uploaded in the Facebook, Mr. Chair. So, kung ang tinatanong ni Senator Sherwin kanina na pinipilit na sinasagot ni Prosecutor Prosecutor General Padulyon, sino po ba yung pinoprosecute natin ngayon? Mga accessories or mga... Meron po bang mga pangalan na? Yeah, may I respond, Mr. Chair? As I mentioned earlier, the ones who are being investigated right now are personalities from the DPWH,
officials of District 1 of Bulacan. They are the ones subject of the initial investigations undertaken by the Department of Justice. There are also other investigations which are being evaluated now prior to its filing with the department and eventually with the Office of the Ombudsman, sir. Kanina po, tinatanong niya kayo, he quoted the President na meron ng makukulong. Sabi ng Presidente. Sir, I do not know and I cannot speak for the President. I do not know what's in I'm his not mind. saying that you will speak for the President. Si Senator Sherwin nagsabi, narinig niya na may makukulong. At kailan ang sinabi, Senator? Kailan, parang ang sinabi niya, marami nang makukulong immediately. At sa akin namang palagay, based on the law, kailangan silang ma-process. Sapagkat nagpasya sila na gustong magpa-cover. Ang problema kasi at that time, the then Secretary of Justice made an opinion that the Discayas should first make restitution. Kaya doon po yata na-stall yun eh. Considering that restitution is not even one of the requirements para ma-process. Kasi nag-a-apply pa lang sila eh. I was trying to explain then, Mr. Chair, na in the process of the application of the Discayas, restitution is not one of the requisites. Kaya lang, pinipilit ni then Secretary Remulla, now Ombudsman, na magre-restitute sila. So, dun yata na-stall ang pinag-uusapan. Ngayon, ang pagkakaalam ko rin po, Mr. Chair, si Yusek Bernardo, parang he was already granted provisional, anong tawag doon? Provisional admission, Mr. Chair. So, if he was granted already provisional admission, was he required to restitute anything? Sir, that is covered by the Memorandum of Agreement and is confidential. I cannot make that disclosure without any clearance from the Secretary of Justice. Why? Because the law provides for it, sir, that confidentiality is a matter which is stressed in Section 7 of the law. So, Mr. Chair, ito na naman ang problema eh. Para malaman naman ng kahit sinong gustong mag-apply, kung ano ba requirements talaga. Was that restitution requirement covered by that? Yun lang naman eh. There's nothing secret in that. Ba't hindi mo sabihin? Sir, it is contained in the Memorandum of Agreement. Like nobody should know that a restitution was required by the Department of Justice? The details of the Memorandum of I'm not Agreement... asking for details. Sabihin mo lang, was it made a requirement? Restitution is part of the details, sir, which is provided for in any Memorandum of Agreement if you're going to ask me. So if it is going Bago to siya be there- makapag-apply, restitution will be required. Not necessarily, sir. O, Not paano? necessarily. Ito kailangan sabihin ko, palagi kasing sinasabi ng mga ibang tao, I am trying to defend the Discayas. No, I am trying to maintain what the law says and provides. Dahil alam ko na wala namang sinasabing restitution, gusto naman nilang magpa-cover para sa ganun, may protection naman sila because they are aiding the state to prosecute kung sino-sino may kasalanan dito. Bakit hindi natin i-apply ang batas? Ngayon, sinasabi mo na naman, tinatanong ko lang, may restitution applied to Yusek Bernardo. He was granted already provisional admission. Ba't hindi mo maibigay man lang yun? There is nothing secret in that. Otherwise, pero meron kayong paborito, merong hindi. Parang namimili kayo. It is a selective process. May I respond, Mr. Chair? Yes, you may respond. Again, we take exception to the statement of the good senator that we are being selective. The process of application... Yun ang ginagawa No, the process mo of You're application, making a sir... selective application of the law. Sinasabi natin, walang requirement ng restitution. Will you agree? I agree, sir. It is Oh. not explicitly stated in the law. It is not explicitly stated in the law, but... It is not explicitly stated in the law, but you're requiring them to restitute. No, sir. Let me just explain, if you will allow me to finish. There is What- no what? explicit provision in the law calling for restitution. However, there is a memorandum of agreement whereby terms and conditions can be stated therein.
And if there is agreement as to restitution, Alam mo, yung the same can memorandum be of included. agreement, hindi siya kasamang restitution. Yung pagka siya'y na-admit na as state witness, kaya mo lamang siya lalagyan ng memorandum so that he can cooperate with the DOJ in prosecuting this case. Precisely, Huwag mong sir. iisipin na i-include mo yun doon sa memorandum. You are deviating from the law itself. There is no deviation, sir. Sabihin mo sa akin kung anong provision that the memorandum will require restitution. There is nothing in the law, again, which states Ito that... yung problema ninyo. Palagi kayong ganyan kung makipag... No, sir, we're being very candid with the and then sasabihin nyo committee. take exception. Kayo ang nagte-take exception. Pati batas binabago ninyo. No, sir. If the Diskaya couple would want to be admitted, all they had to do is go through the same process. But it's not a matter only of... Pumunta na sila. Yes, sir. But they have not... Alam mo, si Secretary Boying Rimulya ang nandito. Nag-uusap pa sila dito. Okay? Sabi niya sa mag-asawa, Mr. Diskaya, sige, bukas na bukas, isama mo yung asawa mo, magkikita tayo sa dinner. Nandito pumunta siya rito. Kaya ang palagay ko noon, processing lang naman. If they will not qualify, okay lang sa akin yun. But, hindi nga sila natuloy sa process because they were required restitution. Kaya ang nakikita ko dito, merong blocking eh. Di ba? Napakasimple na pinag-uusapan natin, Prosecutor Padulyon. Huwag na nating i-complicate ito. We apply this law to everybody. Kaya tinatanong ko lang, okay lang naman kung qualified si Yusek Bernardo. I have nothing against Yusek Bernardo. Okay lang. Tinatanong ko lang, para yung application ng batas, parehas lang. So, halimbawa, kung wala namang restitution si Yusek Bernardo, why will you apply restitution to these people? Sir, we did not... That was a statement made by former Secretary Rimulya. When they were referred to Department of Justice for processing, it was because there was a legislative inquiry which was going on, and the Diskaya couple, during the time that they were testifying, stated that they wanted to be provided security and protection. Immediately after they went to the department, said security and protection was provided to them without any consideration yet as to their application into the program. The evaluation for purposes of being considered in the program is a different process which has not been completed. That is the reason why they have not yet been considered as possible state witnesses in the It cases was which are never pending. completed because you were insisting on restitution. Drop it. Para sa ganun, kung mag-a-apply sila at kung qualified sila, pagbigyan ninyo. Yun lang ang ano dyan. No, sir. Again, let me disabuse the mind of the good senator. There is no requirement that for purposes of processing, they will have to go through or they will have to make restitution. Yun nga Because it will sinabi ni still go Boying through Rimulya. evaluation. Sinasabi ko sa iyo, yun ang sinabi niya sa press conference niya. Sinabi niya yun eh. Alam mo, mag-a-apply lang eh, sinasabi ko. Kung ang restitution mangyayari at the end of, let's say, napakita talaga na meron silang pananagutan sa batas, later on, restitution is talagang kailangan. Pero nag-a-apply lang yung tao eh. Kaya nga, Witness Protection and Benefit Program. There is no reason to burden these people for another requisite which is not even in the law. So, kung qualified sila, i-process natin. Kung nag-qualify, salamat. Kung hindi sila nag-qualify, wala tayong magagawa. Mr. Chair, it is not as if the reason why they are not being processed is because of the restitution that you mentioned. The fact is... Prosek, ang sinasabi ko, hindi, yun ang naging unang dahilan kasi, kaya siguro nabanggel ito. Maraming procedures dyan. Kaya lang, ang sinasabi ko, ang pinipilit kong ipaintindi sa'yo, ay yun doon pa lang doon pa lang na-stop na sapagkat pinilit ni Secretary Boying, mag-restitute ka muna. Sabi ko, nawala na. Mr. Chair, kung ang gagustuhan po ng Diskaya couple is makonsider sila o ma-process sila, let's take away the aspect of restitution. But they have to comply first with the requirements, which is the submission of the affidavits to justify the department being able to evaluate the same. Let's not talk about restitution. Tapos na. Okay na yun. So wala nang restitution. Mr. Diskaya, Ms. Diskaya, kung talagang gusto nyo at kung gusto nyo mag-apply talaga, ayun, wala nang restitution, pero kailangan mag-qualify kayo. Kung hindi kayo qualified, wala tayong magagawa. Mr. Chair, may I interject? The Vice Chairman is recognized. I just want to be clarified, PG Fadulyon. Ano ba talagang gusto ng DOJ to be
mabigyan ng restitution immediately? Kasi may sinasabi ni Senator Marcoleta, there will be a process. What is your stand here? Sir, my position. Alam mo, as a lawyer, sinasabi natin palagi, the spring cannot rise higher than its source. Ano yung source? The law itself, di ba? Bakit ka ngayong gagawa to circumvent it para lang ipakita mo? Alam mo, you'll be abusing. That is grave abuse of discretion. Ni hindi mo nga alam, magkano isosoli nila, for example. Alam mo ba kung paano isosoli? Doon lang sa solian, doon lang magkakaroon na ng corruption dito. What was not given to you by the law, you cannot have it. Dito tayo nagkakaproblema, Mr. Che. Kaya ang pinag-uusapan lang, these people, gusto nilang tulungan ang Estado. We're not, hindi man hidden wealth pinag-uusapan Mrs. dito. Diskaya wants to say something. Can we allow her? Pwede natin magsalita ka muna. Yes po. I-confirm ko lang po kasi with what attorney Fadulyon said na meron kaming we were given temporary security. Definitely we weren't kasi I had to get our own security for me and my kids after the session here where we mentioned the 17 congressmen. So hindi po kami nabigyan ng DOJ ng any security whatsoever. And then yung sinasabi na hindi kami nakikipag-cooperate. Actually, the affidavits that they were requesting were prepared and we were ready to give it to DOJ. Pero kasi we were required to restitute first. So hindi namin You were required to restitute. How much? Wala silang sinabi na amount. So hindi namin alam kung ano yung restitution. Baka stipulation lang. Oo. So it was one of the one of the stipulations PG, that baka stipulation lang was yun, asked of us. Mr. Chair, I am not privy because I am not part of the ones who've been talking Yes. to and communicating Yes po, with the opo. Diskaya couple. So I will have to validate that information, Mr. Chair, as to whether or not So- restitution was made a condition. Maybe you can renew your application. Actually, hindi din Puntahan nyo kami... na lang si PG Padulyon. Opo, hindi na po kami... We are 100% trying to cooperate with whatever is asked of us. So when Mr. Diskaya was let out for a half day to do the ledger, nagpasa po kami ng ledger ni Yusek Bernardo. Noong day din na yon, pero hindi din pinansin. Parang sinabi sa amin, the case will go on Okay, even without para the lang ledgers. kasi 490 na, no? Sabihin yung lawyer ninyo, mag-coordinate sa DOJ. Andito yung director ng WPP. Kung makipag-ugnayan, para hindi tayo dito nagba-back and forth. Hindi tayo matatapos eh. Kasi I think there's a lot of miscommunication eh. No, iba yung interpretation, iba yung interpretation. Yes, so, Mr. Senator Chair. Rizal, you're about to... Yes, salamat Mr. Chair. Since sinabi ni Ms. Diskaya na gusto nilang mag-cooperate 100% sa mga investigasyong ito, just to make of record explicitly, bukod po sa sinabmit na nilang mga proyekto ng Alpha and Omega 2016 to 2022, iniintay pa po ng komite yung mga proyekto 2016 to 22 ng St. Gerard, St. Timothy, Amethyst Horizon, St. Matthew, Great Pacific Builders, at Elite General Contractors. Plus po, yung mga joint venture agreement projects ng mga Diskaya taong 2016 hanggang 2022 din, Mr. Chairman. Salamat po. Thank you. So, salamat Mr. Chair at siguro baka magkakaroon ng panibagong pag-asa yung mag-asawa na ito. Pero Prosec Padulyon, huwag mo nang ipipilit yung restitution na yung ilalagay mo sa memorandum. Mali yun. Para matuloy. Kasi nag-a-apply lang naman eh. Baka naman, ang totoo niyan kahit, Mr. Chair, kung... Actually, hindi outright yung restitution. Parang pledge yan eh. Parang willing kami mag-restitute. Parang ganun lang. Hindi outright kasi pagka-outright, parang extortion yun. Hindi, maski na yung pledge eh. Wag na muna nating ilalagay kasi parang nababahiran ng ano eh. Unang-una, hindi nga natin alam, magkano ba yung re-restitute? Sino bang magkukwenta? Sino magtatago nito while nandyan yan? Paano kung halimbawa, hindi naman na kumpleto, hindi sila nag-qualify? O kung nag-qualify man lang sila as state witness, later on, nagkaroon nga sila ng konting sablay, pwede rin naman silang
i-discharge as state witness. What happens to the restitution? Kaya para wala kayong sagutin, wag nyo nang ipipilit yun, wala kasi sa batas yun. Okay. I would suggest Thank that you, the lawyer Mr. of the Diskaya couple will just coordinate with the DOJ. Okay. Settled? Para mag-renew yung application. Yeah, thank you very much. So, meron pa? Thank you, Mr. Chair. Thank you very much. PG, you want to say something pa? Sir, ulitin ko lang po, yung pag-admit, pagpasok ko kasi sa pag-apply sa program is voluntary. That's why we cannot coerce or force anybody who wants to be admitted. However, yung sa sinasabi lang po ni Senator Marcoleta, una-una po liliwanagin ko, hindi po ako nag-i-impose ng conditions na ilalagay sa Memorandum of Agreement. It is an agreement between the Secretary of Justice representing the WPSB and the applicant. Now, as to whether or not restitution will be included there will depend on the evaluation of whatever statements will be submitted to us. So, gusto mo talagang patagalin itong usapan na to? Pinaliwanag ko lang, Tama na. pinaliwanag ko lang ho, sir. Okay na. Pinaliwanag ko lang ho. Okay. So, members, would you like them to continue reading yung ledger, the contents? Sige. Continue, Mr. Diskaya. Kong Romulo, care of Angelita Garucha and D. Aris. August 25, 2020, 3,915,000. January 17, 2022, 5,403,000. January 17, 2022, 2,058,000. February 14, 2022, 5,487,000. Wait. April 8, 2022, 2.6 million. February 6, 2023, 2.6. February 6, 2023, 7.2. March 3, 4.8. March 25, 9.7. March 5, 21.2. March 7, 7.077. May 30, 14,152. May 30, 14,699. Okay, Mr. Diskaya, ganito lang. Isabit nyo na lang yan. Kailan kayo pwedeng bumalik para kunin ang lahat? Papayagan uli kayo ni Senate President na lumabas ng Senado. Kasi sabi ni Sergeant at Arms, marami raw. Sabi ko, sana binitbit nyo na lang lahat, kinargan nyo na lang lahat. Your Honor, Sabi kung niya raw- mabibigyan niyo po sana ako wala sa detention ko. Yan nga, hindi. Kahit Sabi ko- gabi po, gagawin ko. Okay, papayagan ka namin uli. Susulat ako kay Senate President kung kailan. Pero kunin nyo na lahat, hindi nyo pabalik-balik. Gusto mo lang yata umuwi eh. Totoo po, kasi namimiss ko na po yung mga anak Sige. ko at saka Anyway, yung bahay po namin. Sige, Oho. gagawa ko ng sulat sa kanya, i-arrange na lang natin. Pakisapit mo na lang Your sa Honor, committee. okay lang po ba? Banggitin ko na rin po yung iba pang mga pangalan na nandito Sige, na dapat babanggitin ko. Hindi ko lang po babanggitin yung mga Alright. presyo nila. Yung susunod po si Kong Marvin Rillo, Kong Dean Asistio, Kong Patrick Vargas, Kong Marivic Pilar, Kong Jojo Ang. Yun po muna partial. Mr. Chairman, just a quick intervention. Yes, Senator Wing. Narinig ko kanina yung kay Congressman Romulo, may mga pangalan kang binanggit ahead. Ano Yung po? mga pangalan nun? Kay D.E. Aris po yun, tsaka si D.E. Aristotle Ramos, at tsaka si Angelita Garucha dati. Engineer yun ang ng kausap DPWH. Yun ang kausap mo, hindi si Congressman Romulo. With ano po? Ang tawag doon sa ganun? With advice po. Yes. Pero wala kang diretso mo bang kausap si Congressman Romulo o itong dalawang tao ang kausap mo? Itong dalawang tao po na ito ang kausap ko, with ano rin naman po ni Congressman yun. Paano mo alam kung with consent? Kadalasan po, hindi po kami nakakaranas ng hirap, hindi po na mutual terminate yung projects. For example, may mga projects din po kami sa First Metro na nung hindi po kami binasbasan,
ay na mutual terminate lang po ang project na yun at nalipat po sa ibang mga license. Kasi mahirap po yun Contractor. na merong kagaya kanina kay Yusek Bernardo na merong isang taong na may taong nasa gitna, hindi naman diretso sa kanya. Napakahirap na ganun yung sitwasyon dahil hindi diretso sa kanya. Observation ko lang, no, kasi base rin kanina sa nabanggit ni Mr. Bernardo. Thank you, Mr. Chairman. Mr. Chairman, singit ko lang din. So, Mr. Diskaya, may layer pa, ika nga, may tao. Na ito para kay congressman ganito. Pero sila ba mismo kumukuha o may tao? Tapos, nako-confirm ba na tatawagan mo yung mambabatas na, Sir, natanggap mo naman, baka mamaya, dinala lang sa bahay nung courier o nung tao. Kadalasan mo po, hindi naman po talaga harap sa kahit kaibigan mo na yung congressman, kahit na super friends na kayo, hindi naman po talaga siya harap sa'yo ng personal. Kumbaga, nagbibigay na lang po sila ng instruction. Kadalasan naman po talaga, ang inuutusan talaga nila, kung hindi yung chief of staff, DE, or kung sino pang pinagkakatiwalaan nila. So, yun po ang layers. Pero yung natanggap nila, yung pera, tiwala ka na doon sa tao nila na, di ba, pwede makausap si Kong o may pinapirma ka ba? Ito, papirmahan mo na-receive, etc. Bawal po yun kasi paper trail po yun. So, ibig sabihin po, wala talaga. At talagang walang... So, tiwala na lang. Yes po, mararamdaman mo lang naman po yun na talagang hindi ka binasbasan kapag pinahihirapan ka na. May pahirapan kang makakolekta, pahirapan ka sa lahat, o ano po mang klase ng bagay. Pag yan na po ang naramdaman mo, ibig sabihin, yung pera hindi nakarating. Pati sa collection siguro. Yes po, opo. Collection, Sa collection mo po, mobilization mo pa lang, mahihirapan ka na. Sa next partial collection, kahit siguro tapos mo na yung project, hindi ka pa rin makakasingil kasi hindi po pa ibinibigay yung obligasyon. So yun lang ang mga senyales na natanggap nung sponsor mo o nung proponent na yung binigay mo na commission niya, natanggap niya, kaya mabilis pati Opo. hanggang sa collection. Yes po, Your Honor. At minsan po, pag nagkita po kami ng politiko na yon, minsan kadalasan po, nagkakaintindihan na po kami, hindi na kami nagtatanungan, Kong, natanggap mo na ba? Hindi na po yun. Kasi, ano na po, yung parang, alam niya na. Ibig sabihin, parang hindi siya umaangal. Di okay. So senyasan na lang. Opo. Maraming salamat. Thank you, Mr. Chair. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, salamat po sa iyong pagmamahal na hindi nagmamaliw. Sa gitna ng kaguluhan sa aming bansa, turuan niyo po kaming magtiwala sa iyong hustisya at hindi sa hustisya ng tao. Linisin niyo po ang aming mga puso at ituro niyo po ang tamang daan ng katotohanan at pag-ibig. Tulungan niyo po kaming maging ilaw sa gitna ng dilim at ipakita sa mundo na may pag-asa pa sa pangalan ng aming Panginoon Hesus. Salamat po sa pag-ibig po ninyo at salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin at iligtas niyo po kami. Sa pangalawa po ninyong pagparito at patawarin po kami sa lahat ng aming mga pagkukulang at pagkakasala sapagkat ito po ang aming samutiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Hesus. Amen. Sa lumang silid, mag-isa kang tahimik. Walang kamera, palakpak ay wala na. Ngunit sa bawat pader ng bayang iniwan mo, may pangalan mong di na mabubura. Minsan kang naging balikat ng mahihina, kalaban ng takot, kakampi ng masa. Di mo man laging nasabi ang tama, pinili mong ipaglaban ang madla. Hindi ka sakdal gaya naming lahat, pero tumindi ka ng walang pag-atras. At ngayong pagod ka na, tatay, kami naman ang sasalo ng bawat bigat. Hanggang sa dulo, ikaw
wala nang tugon, wala nang galit, pero sa mata ng mga maralita, naroon pa rin ang tapat mong alaala. Marami mang di nakaintindi, marami pa rin ang di nakakalimot. At ngayong wala ka ng kapangyarihan, tatay, Ang magtatanggol sa'yo ay hindi ka nag-iisa kahit ngayon. hanggang sa dulo, tangan ka pa rin. Sa puso ng batang minsan mong pinagkain, hanggang sa dulo, di ka nag-iisa. Ang dasal ng bayan ay sa'yo pa rin. Katay kami naman ang lalaban sa ngalan mo, sa alaala mo. Hanggang sa dulo. Dalangin ka ng puso ng masa. At yun na nga mga kababayan, ano na ang masasabi mo? Kung mayroon kayong hinaing at komento patungkol sa balitang ito, please comment down below. Pag-uusapan natin yan sa comment section. At kung nagustuhan nyo ang video, ay huwag kalimutang mag-like at i-share na din para mas marami pang makaalam at umabot ito sa marami sa ating mga kababayan. Maraming salamat po. Mabuti pa ang sardinas, may label. Eh tayo, wala. Oo nga pala. Nay, ito na yung bayad ko sa isa, ano? O, kunin mo yung isa. Isa muna, iyan, no? Tapos, isa pa, di ba? 4 dapat na sardinas, eh. Yan. 3 na. Pang-4 na sardinas. Okay na.